Naramdaman mo na ba na araw-araw kang may kalabang hindi mo nakikita? Hindi ito laban sa laman, kundi laban sa mental friction na dahan-dahang kumakain sa iyong determinasyon. Pagising mo pa lang, tamba na ang isipin sa bawat siksikan sa MRT at bawat buntong hininga sa traffic. Ang iyong disiplina ay sinusubok ng magulong kapaligiran. Harap-harapan sa matinding pressure sa trabaho. Ang crab mentality sa paligid ay hindi aksidente. Ito ay mga tactical obstacle na dinisenyo para sirain ang iyong focus. Duda sa kinabukasan at kung paano pakakasiyahin ang pera bago makpet sa de peligro. Ang scarcity mindset ang pinakamalakas na kalaban ng isang breadwinner na walang planong sumuko. Pero kailangan mo pa ring lumaban na parang walang nangyari. Dahil ang tunay na halimaw na mindset ay hindi sumisiga. Ito ay ang tahimik na pagpapatuloy sa gitna ng unos. Karamihan sa atin ay nabubuhay na kontrolado ng sitwasyon, reactive, defensive, isang cognitive hostage ng sarili mong kapaligiran. Hinahayaan nilang takot ang makdesisyon para sa kanila. Isang duwag na mentalidad na pumapatay sa iyong strategic initiative bago ka pa makakilos. Hinahayaan nilang pakdududa ang kumontrol sa kilos nila. Ang self-doubt ay isang internal sabotage na mas mapangganib kaysa sa kahit anong external na kawe. Isinusuko nila ang kanilang kapangyarihan sa mga tao sa paligid. Biktima ng social validation at ang nakakalunod na crab mentality ng lipunan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang halimaw na mindset na kayang baguhin ito? Isang radical re-engineering ng iyong mental architecture. Ito ang psychological immovability. Isang cognitive fortress na gagawin kang matatag kahit bombahin ka pa ng toxic productivity at generational pressure. Hindi ito survival, ito ay strategic dominance. Kapag nakalibrate mo na itong mental framework, mararanasan mo ang tinatawag nating internal neural shift. Hindi mo na kailangang mag-flex. Ang mismong vibration mo ay magdidikta na tapos na ang pagiging biktima mo. Ito ang predatory kang isang presensya na nag-utos ng command, respect at automatikong nagpapaliit sa mga external threats sa harap mo. Ang mga problema ay nagiging mere variables na lang. Welcome sa inner sanctum ng resiliency architect. Ngayon, sisirin natin ang core architecture ng isang tunay na master of mental warfare. Handa ka na bang i-reconstruct ang psyche mo? Si Miyamoto Musashi, hindi lang siya basta historical figure, siya ang blueprint ng The Way of the Void, ang signing ng pagkapanalo bago pa bumunot ng espada. Hindi lang siya nanalo sa higit 60 laban. He mastered the architecture of total victory through absolute cognitive dominance, proving that tactical supremacy starts within. Natutunan niyang talunin ang pinakamahirap na kalaban, ang sarili niya. Bago niya hinarap ang talim ng iba, duman muna siya sa matinding internal audit at radical self-mastery. Kung pinindot mo ang video na ito,
Alam kong gusto mong higitan kung nasaan ka man ngayon. Pagod ka na sa pagiging biktima ng pangganay, expectations at ng toxic na sistema sa paligid mo. Gusto mo ng mental strength, disiplina, at layunin. At yan mismo ang matututunan mo. We are going to recalibrate your psychological infrastructure to turn every struggle into strategic leverage. Baka isipin mo na si Miyamoto Musashi ay isang lumang pangalan lang mula sa kasaysayan ng Japan. Pero ang kanyang blueprint ay ang ultimate survival guide para sa modernong diskarte ng Pilipino. Pero sa likod ng pangalang, yan ay ang isa sa pinakadakilang halimbawa ng mental strength sa mundo. Ito ang tinatawag nating the strategic framework of the unconquerable. Ipinanganak noong 27th century Japan sa gitna ng matinding digmaan at kaguluhan. He was forged in a zero-sum environment kung saan ang pagkakamali ay hindi lang memo, kundi kamatayan. Nagsimula siyang lumaban bilang bata at nanalo sa unang duel niya sa edad na 13. Think about that. Sa edad na dapat ay naglalaro lang, he was already optimizing his competitive dominance. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang paglalakbay na gagawa sa kanya bilang isang living legend. He chose the path of the Ronin, isang buhay ng pag-isa para sa total mastery ng kanyang signing. Pero ito ang talagang nakpaiba kay Musashi. Hindi lang siya umasa sa lakas o talento. He utilized cognitive superiority. Ginamit niya ang utak niya para talunin ang mga kalabang mas malakas sa kanya. Naintindihan niya ang isang bagay na hindi nakikita na karamihan sa arena ng buhay. Ang iyong mindset ang pinakalital na sandata, ang cognitive edge na tumatalo sa kahit anong pisikal na lakas, habang ang ibang samurai ay nakatutok lang sa technical grind. Ang walang katapusang pahasang kanilang nga talim at pag-ensayo nga forma, si Musashi ay nakatayo ng mas makapangyarihang bagay. Isang hindi matitinah na mental framework. Isang psychological fortress na hindi kayang tibagin ng kahit anong external chaos. Hindi lang siya isang undefeated combatant. Siya ay isang high-level strategist, isang deep philosopher, at isang visionary artist. He mastered the way across multiple domains. Ang kanyang blueprint para sa kabuwang dominasyon ay naisulat sa sikat na Book of Five Rings. Ito ang manual para sa mga gustong maging halimaw sa gitna ng krisis. Hindi lang ito manual ng pakikipaglaban. Ito ang blueprint ng iyong cognitive infrastructure. Dito, hindi lang siya nagtuturo enge combat technique, kundi mga prinsipyo sa pamumuhay na may absolute intentionality at inner mastery. Ito ang peak strategic efficiency ang nakakamangha. Madalas, naipapanalo ni Musashi ang laban bago pa man ito magsimula sa lupa lang ng isipan ng kanyang kaaway. Ang reputasyon niya sa mental toughness ay naging isang weaponized aura. Sapat na ang presensya niya para madismantle ang resolve ng sinumang humamon sa kanya. Binabasa natin ang status quo. Imbes na sumunod
sa rigid na tradisyon. Sinira ni Musashi ang mga predictable patterns at gumawa ng sariling disruptive style, ang sining ng pagiging unpredictable. Itinatag niya ang Niten Ichiryu at pinatunayan na ang tunay na mastery ay transdisciplinary. Higit pa ito sa bakal. Ito ay ang arkitektura ng tagumpay sa lahat ng aspetong buhay. Siya ang naging archetype ng mandirigma na unang tinatalo ang sarili bago ang mundo. Hindi sapat ang diskarte. Kailangan mo ang internal recalibration para hindi ka lamunin ng sistema. Ayon sa isang psychology professor mula sa Harvard University, ang strategy ni Musashi ay hindi lang tungkol sa espada. Ito ay tungkol sa cognitive dominance. Ang mga taong may ganitong inner mastery ay nagpapakita ng psychological resilience na kayang sumipsip ng stress nang hindi bumibigay ang emotional bandwidth. Ito ang the empty mind, ang kakayahang panatilihin ang focus at emosyon sa ilalim ni matinding pressure. Kahit patadtad ka ng deadline o toxic na boss, ang natuklasan ni Musashi noon ay pinapatunayan ng modern neuroscience ngayon. Ang mental strength ay parang kalamnan na nahahasa sa bawat pagsubo na iyong hinaharap. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng may monster mindset? Is it just about being tough? O may mas malalim na cognitive architecture rito? Hindi natin tinutukoy ang pagiging violente o agresibo. That's just primitive emotional volatility, isang kahinaan na madalas nating mapagkamalang lakas. Tinutukoy natin ang hindi matitinag na stoic fortitude na nagmumula sa absolute focus. It's the ability to achieve neural synchronization amidst the noise of toxic office politics. Ito ang psychological equanimity, ang kakayahang manatiling kalmado kahit parang gumo ng mundo sa paligid mo at hindi nasa parang sahod para sa pamilya. Isipin mo ang huling beses na humarap ka sa matinding problema. Was it an amygdala hijack? O nagamit mo ba ang iyong logic as a strategic weapon? Isipin mo, yung sandaling simot ang bank account mo, zero balance habang kailangan mong bayaran ang kuryente, o yung krisis sa corporate desk na parang sasalubong ka sa dambuhalang alon ng financial volatility at domestic pressure, paano ang neuroresponse mo sa ganitong high cortisol moments? Karamihan, biktima ng amygdala hijack, nagpapanik, nakpapadala sa buksyo, damdamin, o tuluyang na o autopilot sa kawalan ng pag-asa. Ngunit dito tayo magkakaiba. Ang bawat krisis ay hindi hadlang. Ito ay neuroscaffolding para sa iyong mental fortitude. Ang pressure ay ang catalyst na kailangan ng iyong karakter para mag-evolve mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging arkitekto na iyong tadhana. Isinabuhay ni Musashi ang The Dokudo Strategy. Hindi niya hiniling ang komportableng buhay. Alam niya na ang strategic equanimity ay nakukuha lamang kapag niyakap mo ang katotohanan ang buhay ay sadyang puno ng conflict. Sa bawat sugat at dagok, nagkakaroon siya ng post-traumatic growth. Hindi siya nababawasan, lalo siyang tumitibay. Ang bawat adversity
ay nagpapatigas sa kalyo ng kanyang espiritu hanggang sa maging unbreakable ang kanyang psychological core. Hindi tumatakbo si Musashi mula sa bagyo. Naintindihan niya na ang problema ay hindi iniwasan kundi niyayakap bilang isang guro, isang strategic calibration ng kaluluwa sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-uunamonsta mindset ay hindi lang basta pagtitis. Ito ay ang pagtingin sa krisis at pagtatanong. Anong cognitive upgrade at panibagong diskarte ang ituturo nito sa akin? Ito ay ang metabolic conversion ng iyong hirap. Pinapalitan natin ang sakit bilang high-octane na gasolina at ang bawat discomfort bilang catalytic growth. Para sa iyong kinabukasan, sa area na ng mental warfare. Ito ay ang pe-convert ng iyong takot bilang isang madiskarteng hakbang, isang tactical gambit na nagpapatibay sa iyong position sa buhay. Makinig ka na mabuti. Dahil ito ang hindi naiintindihan ng marami, ang takot at kahinaan ay hindi mo kaawe. Sila ang raw materials na kailangan mo para sa iyong alchemy of greatness. Ang tunay mong kawe ay ang reactive state, ang hayaan ang cortisol at takot na humawa sa manibela ng iyong tadhana. Stop the avoidance behavior. I embrace mo ang alchemical friction. Imbes na iwasan ang sakit, I transmute mo ito sa absolute focus at presensya. Ito ang executive resilience kapag na-develop mo itong internal architecture na ito. Kahit pinalilibutan ka ng mga corporate crabs sa boardroom, ikaw ang magdidikta ng frequency. Kahit sa gitna ng domestic chaos o emotional blackmail ng pamilya o sa pinakamatinding giyera sa loop ng sarili mong utak, hindi ka bibigay, mananatili kang neurologically neutral. Kalmado ang pulso, malina ang vision, at ang iyong determinasyon absolute at hindi matitinag dahil ang tunay na halimaw ay hindi yung sumisiga, kundi yung hindi umatras. Ito ang stochastic resilience, ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng randomness at entropy ng buhay. Ikaw yung taong titinan ng iba at isiping may kakaiba sa kanya na kinirespeto. You radiate a specific type of gravitational authority kahit sa gitna ng siksikang LRT o toxic na office meeting. Napatunayan ng isang researcher mula sa Stanford Neuroscience Department ang mechanics ng tinatawag nating cognitive sovereignty. Ang mga nagpa-practice ng mental conditioning na ito ay nakakaranas ng pisikal na pagbabago sa brain structure. Tinatawag itong synaptic optimization sa ilalim ng matinding pressure, lalo na sa bahaging nagre-regulate ng emotion at stress. Ang utak mo ay literal na nagbabago para mas kayaning humarap sa pressure. You are hardwiring your biology to survive the Filipino struggle. Hindi lang iniwan ni Musashi ang panalo niya. Naiwan siya nga blueprint na tagumpay nga prinsipyo na mas matibay pa sa talim nga katanang. Baka ito ang strategic transposition. Ang mataktika sa larangan ng digmaan noong 1600 ay ang mismong armas mo laban sa toxic na boss at siksikang LRT.
Dito nagaganap ang neuroplastic. Forging, ang monster mindset ay hindi nababasa lang, ito ay pinapanday sa bawat pagpili mong manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Prinsipyo numero 1. The way is in training. Ang daan ay nasa pagsasanay. Hindi ito tsamba. Ang unang utos ay brutal na disiplina. Ang husay mo sa buhay ay direktang resulta ng volume of quality repetition mo habang walang nakakakita. Para kay Musashi, bawat araw ay isang high-stakes tactical drill. Hindi ito basta pagising. Ito ay pag-calibrate ng iyong mental operating system para sa optimal performance. Ang tunay na kaaway ay hindi ang toxic mong boss, kundi ang regression of self. Hindi nag-ensayo si Musashi para sa external validation, kundi para sa internal supremacy. Dito, nakakasustain ang karamihan. Naghihintay sila ng magical inspiration o perfect timing. Ngunit ang passive waiting ay isang form of mental decay. Ang mastery ay hindi isang event. Ito ay isang process. Ang pag-ayos ng higan o pag-filter ng emails, ito ang mga micro-repetitions na bumubuo sa iyong tactical architecture. Kapon ang neurochemistry mo ay baksak, kahit ang fatigue index mo ay sagad na, lumalaban ka. Ang consistency ay ang pinakamataas na form ng cognitive power. Ibig sabihin, ngayon pa lang kailangan mong makita ang routine mo bilang training ground. Ang bawat pag-ayos ng gamit ay tactical architecture para sa isipan. Bawat maliit na gawain, bawat inayos na pagkakamali sa spreadsheet ay bahaging andan. This is micro-calibration of your strategic mastery. Kung gusto mong maging mahusay, wag kang umasa sa motivation, isang flailing neurochemical state. Umasa ka sa disiplina. Ang tanging fuel na hindi naubos. Isipin mo ito. Nag-practice si Musashi ng libo-libong beses hindi dahil mahina siya. Ginawa niya ito upang ay hardwire ang kanyang response mechanism, kundi dahil alam niya na ang excellence ay isang daily habit, hindi isahang achievement. Ang monster mindset ay binuo sa pagulit, hindi sa swerte. Ang araw-araw na practice, ang pinakamatibay na paraan para hubugin ang kinabukasan mo. Treat every repetitive task as neural sculpting, where you are the artisan of your own destiny. Wag mong hintayin na sipagin ka. Magsimula ka na sa pagulit. Ikaw ay nag-evolve mula sa isang survivalist patungo sa isang master strategist. Bawat araw na tinatamad ka, ay araw na naunahan ka, nga kakumpetensya mo. This is the brutal math of success.
Stagnation is the invitation for your replacement bawat araw na bumabangon ka. Hinihiwalay mo ang sarili mo sa karamihan na sumusuko kapag mahirap na. You are exiting the mediocrity trap and entering the realm of the statistical outlier. Ipinapaliwanag ng isang sports psychology professor mula UCLA na ito ang sikreto ng mga elite performers. Deliberate practice over natural-born talent. Tinitingnan nila ang bawat araw bilang pagkakataon para sa deliberate practice kahit ano pa ang nararamdaman nila. Ito ang tinatawag nating synaptic hardening, kung saan ang hirap ay nagiging default mode ng iyong system. Ang pinakaiba na professional sa amateur ay hindi talento, kundi consistency. Ang amateur ay umasa sa bugso ng damdamin. Ang professional ay gumagalaw base sa algorithmic precision ng kanyang routine. Principle 2. Understand damage and benefit in all things. Sa bawat desisyon, kailangang alam mo ang iyong ROI, hindi lang pera, kundi ang iyong emotional capital. Ang ikalawang prinsipyo ay mas malalim. Intindihin ang pinsala at pakinabang sa lahat ng bagay. Sa The Book of Five Rings, itinuturo ni Musashi ang strategic discernment, ang kakayahang makita ang hidden costs ng bawat galaw mo. Hindi umatake si Musashi ng walang dahilan. Bawat galaw ay kalkulado. Sa buhay empleyado o pagiging panganay, kailangang matutunan ang tactical retrenchment, huwag pumatol sa bawat bait na magsasayang ng iyong focus. Sa micro-level choices, nagsisimula ang systemic failure. Pipiliin mo ba ang quick dopamine hit ng junk food o ang high-octane biological fuel? Your body is your primary asset. Stop treating it like a disposal unit. The path of least resistance leads to terminal mediocrity. Ang pagpili sa hagdan kaysa eskalator ay hindi lang ehersisyo, ito ay volitional friction. Sinasanay mo ang iyong willpower na manaig sa convenience culture. Musashi operated on multi-order consequences. Hindi siya kumikilos ng walang foresight. Sa bawat galaw, dapat alam mo ang impact nito sa iyong endgame. In the modern world, this is data-driven intuition, strategic retrenchment. May mga laban na dapat mong sukuan para manalo sa giyera. Learn to trade your ego for long-term emotional capital. Huwag mong ubusin ng mana mo sa mga walang kwentang uwi sa opisina. Assert your cognitive sovereignty. Huwag maging alipin ng notification bell every time you focus. You are building synaptic armor. Bago ka kumakat sa bite, kalkulahin mo ang ROI ng iyong atensyon. Bawat micro-decision ay isang high-stakes investment. Itanong mo sa sarili mo, inilalapit ba ako nito sa aking strategic vision o inilalayo ako nito sa master's path? Huwag maging biktima ng recursive stagnation. Ang aksyon ba na ito ay nagpapalakas sa iyong neural architecture? O kinukulong ka lang sa default settings ng lumang version mo? Sagit na on attention economy. Ang selective ignorance ay isang superpower.
Ang pag-filter sa ingay ay kasing halaga ng mismong execution ng iyong plano. Putulin ang emotional parasites. Ang doom scrolling at toxic energy vampires ay unti-unting sumisimot sa iyong cognitive reserve. Strategic amputation ang kailangan mo. This isn't just theory. Empirical data from an MIT behavioral economist confirms that elite performers use this exact cost-benefit analysis to dominate their field. Dapat mong tingnan ang iyong utak bilang isang high-frequency trading platform. Ang bawat habit ay isang emotional transaction. Naintindihan ng mga master na bawat decision mo mula sa pagpili ng isipin hanggang sa pagset ng boundaries ay isang micro-investment na maring bumuo sumira sa OI ng iyong kinabukasan. Prinsipyo numero 3. Pansinin ang hindi nakikita. Principle 3. Perceive what cannot be seen. Ang sining ng pag-unawa sa mga invisible variables na nagpapatakbo sa mundo. Sa filosofiya ni Musashi, ang kan o intuition ay hindi hula. Ito ay ang mastery, ang anticipation. Ang ikatlong prinsipyo ay mukhang spiritual pero napaka-practical. Pansinin ang hindi nakikita sa gitnang gulong Metro Manila at ingay ng toxic office culture. Hindi nanalo si Musashi sa pamamagitan ng brute force. Nanalo siya sa pag-execute ng spatial intelligence, ang pagbasa sa paligid sa direksyon ng hangin at sa enerhiya ng kalaban bago pa man bumunot ng espada. Ito ang iyong predictive analytics. Ito ay tungkol sa pagpapatalas ng situational awareness para maramdaman ang mga microaggressions at shift sa momentum na hindi napapansin ng mga ordinaryong tao. Huwa ka lang tumingin, mag-obserba. Karamihan sa inyo ay nabubuhay sa low resolution awarenesses. Autopilot, bulag sa mga microsignals at red flags sa paligid niyo. Ang tunay na mastery ay ang strategic silence. Pagpansin kung kailan mas powerful ang katahimikan kaysa sa reaktibong pagsagot sa toxic na boss. Sa Oxford Cognitive Science, tinatawag itong pattern recognition intelligence. Ang mga halimaw ay mas mabilis mag-decode na pattern sa gitna na gulo. Prinsipyo numero 4, adaptability. Sa mundo ng diskarte, ang matigas ang siyang unang nababali. Ayon kay Musashi, ang yising technique ay isang bitag. Hindi pwedeng one-size-fits-all ang diskarte mo sa buhay kung hindi gumagana ang isang taktika. Huwag mong pilitin. Ang fixed mindset ay lesson sa sining ng pakikipaglaban. Ang hindi marunong mag-pivot ay tinitigpas. Ang pagkakamali ay hindi dulo. Ito ay feedback loop para sa iyong susunod na evolution. Maging ang Wharton Organizational Psychology ay nagvalidate nito. Ang mga high-performance leaders ay hindi perfectionists. Sila ay masters of agile adaptation. Ginagawa nilang
raw data ang bawat kapalpakan para i-optimize ang kanilang game plan. Walang failure. Mayroon lang optimization. Tumingin ka sa salamin, ang nakikita mo ay hindi na ang biktimang laging talo sa kumute o office politics. Nakikita mo ang isang strategist. Ngayong hawa mo na ang musa si fluidity. Oras na para i-deploy ang mindset na ito sa malupit na reality ng Metro Manila sa toxic na opisina. Hindi mo hawak ang ugali ng boss mo o ang crab mentality sa paligid, pero hawak mo ang iyong internal locus of control. Huwag kang maging reaktibo. Maging tubig dumadaloy sa paligid ng mahadlang ng hindi nawawala ang momentum. Maging salog ng tahanan. Ang tunay na halimaw ay may emotional regulation. Kapag may sigawan, ang pinakamatatag ay ang nananatiling kalmado. Hindi ito pagsuko. Ito ay tactical stillness para may labas ang logic sa gitna ng emosyonal na bayo. Sa personal na buhay, huwag mong hintayin, maging, handa ang pag-aksyon ang magpapatigas ng iyong cognitive resolve sa gitnang kawalan. Ang paktalon ang tanging paraan para mabuo ang iyong pakpak. Ang willpower ay mabilis maubos sa gitna ng toxic na commute. Kailangan mo nung neurostrategic alignment, pagichagising. I-program ang iyong intentionality matrix. Isulat ang iyong non-negotiable win para sa araw na ito. Isagawa ang execution dominance, gumawa nga isang heart pivot na aksyon na magpapatunay ng commitment mo. Kahit gaano pa ito kahirap, ito ang magdedetalye ang iyong sobra niya laban sa sirkumstansya. Bago ka lamunin ng pagod, ay audit ang iyong psychological capital. Paknilayan ang bawat galaw. Ang post-combat calibration, ang sikreto na patuloy na paglago ng isang tunay na strategist. Ang halimaw na mindset ay hindi aksidente, ito ay pinapanday sa bawat segunong pinipili mong lumaban. Ang isip na binubuo mo ngayon ang magdedetermine ng laban na ipapanalo mo bukas. Kaya. Anong laban ang ipapanalo mo ngayon?